yung epicenter of corruption. Merong inilabas na pahayag ang pamahalaan, ganun din yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa Palasyo. Sabi niya, inutusan daw ni Bongbong Marcos si Vince Dizon. Ako po, itong DPWH na to, para ayusin ang malalang pagbaha. Ang terma, ang malalang pagbaha sa Davao City. Mga kababayan, ito'y malinaw na senyales na. Mukhang may gagawin na naman ang mga ito upang ipitin si Congressman Paulo Pulong Duterte sa maling akusasyon na naman. Itong si Vince Dizon, para daw ayusin yung malalang pagbaha sa Davao City, laganap na ang alipunga, laganap na ang leptospirosis, full bed capacity na ang National Kidney Institute. Dahil saan? Sa mga nakababad na paa, binti, hita, baywang, dahil dyan sa tubig baha. Magpunta ka kaya sa Bulacan? Magpunta ka kaya sa malaking bahagi ng Pampanga? Bakit yung Davao ang iimbestigahan mo? Mga kababayan, huwag kayong papadala rito. Sapagkat, ito sa ating nakalap na datos, ang ginastos ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa loob lamang ng 5 budget cycle, 5 budget cycles, ang kanyang ginastos para sa flood control ay 1.133 trillion. Laking pera nun. 5 budget cycle, lagyan natin ang comparison dahil tinatawag na epicenter daw ng corruption. Ang epicenter ng corruption nandyan sa Malacanang. Ang epicenter ng corruption hinati diyan sa lugar ni Martin Romualdez at doon sa distrito ni Sandro Marcos. Bakit hindi yon ang silipin ni Vince Dizon? Bakit hindi yon ang imbestigahan ng ombudsman? O imbestigahan mo rin yung Davao pero dapat patas. Hindi pwedeng ilalayo na naman ninyo yung issue ng pagbaha. Kaya tayo binabaha. Oo, may ulan. Oo, malakas ang ulan. Hindi naman dalawa lang naman ang ating season wet and dry season. Hindi mo kinakailangan maging technocrat para paghandaan yung tag-init at tag-ulan. Dalawa lang ang klima sa Pilipinas, kundi tag-ulan, tag-init. Taon-taon yan, bumabaha. Pero sa ilalim ng Marcos Jr. administration, 5 budget cycles lang ito ang kanilang linustay ay 1.133 trillion pesos.